Checking ko lang. So, kain muna tayo. So, guys, ang laki talaga ng aking damit. Ito siya. Yan, ganun. So, paparepair natin to. Malaki din ang kilikili. Malaki yung damit ko, guys. So, ma-repair natin yung pang-itaas. Masyadong oversize ang size nila. American size. Palit muna tayo ng damit. Wala pang tulong. May tulong naman ako. Slight lang. Parang mga konti-konti lang. Meanwhile, Aking February. So far, so good siya. It's good. Nice to know. It's nice to know. Ito yung February ko. Gagawa ulit ako ng for the month of March. So, ayun. Hindi na ako masyado nagan kasi palas naman ang aking ginagawa. Ayun, sumakay ako sa bus. First time ko all alone on my own, sumasakay sa bus. Ayan po siya. Tapos, syempre, nung first time kong umattend sa mga Chinese. Mga Chinese community, umattend ako ng kanilang mass. Christian Bible Church. Ako umattend. So, yung nilagay ko din dito para, you know, yung aking, ang tawag dito, memories. Nandito sa aking journal. Ayan. Tapos, yung may isa akong patient na Chinese, yung kanyang calendar, nilagay ko dito, binigay sa akin. Para memory niya sa akin. Wala sa akong picture niya eh. So, may isa kong patient. Ito si Sir. Pero hindi ko pa nalalagay yung sa doktora. Hindi ko pala na-print. Akala ko na-print ko. So, nilagay ko lang si Sir. Tapos, no, okay lang dito sa March is coming to town. That's all for today. Bye! Sabi guys, tumaba talaga ako doon sa Kirkland na yun. Pero maganda siya guys. Hindi ka kakasakit. Ulitin ko na naman. Doon sa mga hindi man sanay, maybe pag ininom mo yun, parang mahihilo ka. Kasi yun ay 1,000 eh. Pipili ka naman dosage no. Pero healthy siya guys. I bet to tell you. Kung gusto mong lumaki na parang foreigner looking, Kirkland ka. Medyo expensive lang nga siya. Ay, meron sa SM Lazaro nun guys ha, pero sometimes ubos na kaagad. Available also sa ano yan, sa SNR. Actually may SNR na dyan sa Quezon City. Kirkland, sa Chinese, ano yun, sa SM Lazaro, Chinese store. Pero meron din doon sa mga vitamins doon na mga 30 pieces in a bottle. Pero totoong Kirkland yun guys. Pero lagi silang ubos kasi maraming bumibili nun guys. Nakakaganda kasi siya ng balat din. Siyempre, tumataba ka eh. Yung balat mo, pipinis siya. Pipinis talaga ang balat mo. Ala foreigner looks nga eh. Sure. So, yun. Yun ang aking vlog ngayon. Sorry ha, kung halimbawa no, sa mga nandito na nagpapalanig. Hindi naman kasi ako tulad nyo na pupunta sa mga kwarto-kwarto. Kung hindi nyo ako pinaparinggan, dapat hindi na lang kayo magsalita sa tapat ng pinto ko. Kasi may mga ibang salita din kayong binibigkas. Sino ba sasabihan ninyo? Hindi naman sa ako mayabang na gano'n. Hindi ako gano'n. Pupunta lang sa pinto para mag gano'n. Ugali.
So yeah, that's all for today. And see you any other day if I have time to vlog. I'm busy on my study. I'm busy on answering Macboard exam right now. And yeah. Have a nice day. March is coming to town and tapos ko na ang aking journal for February. And how is it? So, guys, hi to Mr. Hauser. Sir, thank you for messaging me. I'm one of your fans. So, thank you so much. Talagang you are keeping on touch with your fans to tell this. Ayun. Tapos nakita ko yung crush ko, nakahabig ng crush ko na Filipino RN. Ay, may asawa na pala. I don't know kung kailang kinasal, pero nakita ko sa kanya, may asawa na si Luca. Luca ang pangalan niya, Suluk. I think Arabo siya eh. Hindi ko alam, parang Arabo kasi siya eh. Yung mga ganun kasi yung like ko eh, na lalaki. Yung mga parang medyo Arabo something. Pero foreigner na. Hindi naman Arabo no ganun ha. Yung sa sound, di ko ma-explain. Mga ganun, guys. Mas attract ako sa ganun lalaki. Mas nagagwapuan ako sa ganun, yung parang Arabo looks. Pero hindi man yung itim yung balbas na sobrang dami, ha? Yung konti lang, somewhat little lang naman. Pero something Arabic yung mata, yung pagtitingin sa'yo, wow. Wow talaga. Kasi yung crush ko ganon siya dati, pero ngayon, ang taba na niya. Pero ako naging nurse. Pumaba ako ng 15 kilo. Dati akong payat. Kasi dahil na yata, I think tumaba ako ay 2017 nung uminom ako ng vitamin C Kirkland from America. Galing siya. Kasi yung Kirkland, parang siyang maganda siya actually. Talaga hindi ka kakasakit. Yung ang tendency, tataba ka and yung mga buto-buto mo, para magiging ala foreigner ka na. Yung mga binti mo, gano'n. Parang basta gaganda lahat ng katawan nung ilangan, itataba ka. Yung mag-inang maganda ka sa Kirkland. I'm confident with the peg. Marunong na rin ako sa peg. Ang ganda talaga ng mga ganitong experience. Doon sa late naman na patient ko, ang experience ko sa kanya, pagiging isang assistant nurse. Kasi, ang duty ko sa kanya, dalawa kami palagi. Na marami kami nurse doon. Kasi mayaman siya eh. So, ako, assistant nurse. Kasi as I am underboard nurse, may registered nurse. Isang registered nurse at isang underboard nurse. Kasi private duty nurse, underboard. So, taga-assist ka. Pero ginagawa mo din, ginagawa ni registered nurse. So, pag halimbawa, umali siya, pag kailangan, halimbawa, kumain siya, syempre, alam mo na gagawin mo. Pero pag may important lang, pwede mo siyang tawagin. Here's the registered nurse. Pero on hands-on way, dapat marunong ka din yung ginagawa niya. Yun yung na-experience ko naman sa dual na meron kang isang pinakang head mo na registered nurse. Then, ikaw yung mag-a-assist. So, ayun. Next week, excited na ako. Review na tayo. Hindi ko alam dito sa dorm, guys, yung maingay. Kung ba'y nag-review?
Kasi parang di naman siya na napasok. Hindi ko nakikita sila napasok. Kasi actually, mga 1 week yata akong off ngayon. Kasi 9 days ako puro walang off. And 1 week akong off ngayon. Pero may tao naman, parang hindi napasok. So, ayun. Tapos yung crush ko, may girlfriend na. My God, nakita ko. Actually, nag-open ako ng Facebook and I saw yung crush ko. May boyfriend. May girlfriend na at tumaba na siya. Hindi na siya tulad ng dati. Nung una ko siya nakita, mukha siyang foreigner. Kamukha niya yung crush ko na Arabo. Yung, tsaka yung musician eh. Kaya ako nakrushan siya. Kaso may girlfriend na. Because caregiver yung nag-inject. Mali injection niya. Dapat hindi kasi pinag-inject ng mga caregiver. Mali talaga yung injection pag pag pumasa injection, mali siya. Hindi siya marunong. Kasi dapat nurse lang yun. So, guys, tapos, syempre, pinakita sa akin, no, gano'n, sabi naman. Oo nga, sabi noong apoy. Kasi yung naka-assign dito na, galit nga siya eh. Galit siya doon sa caregiver, hindi na pinabalik. Kasi nga, nakita niya yung left arm na puro pasa. 3 yatang pasa kasi mali yung injection niya. Kaya ako yung nandoon na after nun, ako na palagi na wala na siya, yung caregiver. Hindi na siya bumalik. May mga client, patient na hawak talagang hindi mo inaasahan. Talagang classy, big time, high class profile. So, dapat ikaw ay confident. Dapat willing to learn everything. Dapat ready ka. Dapat lagi ka din nagbabasa. Pag binigay sa'yo yung case mo, dapat alam mo yung intervene mo. Dapat willing kang matuto kung ano yung dapat mong gawin. So, ayun. Ang mahirap lang kasi pag night shift, walang tulog. Ako naman, hindi ako naantok. Ang naantok lang ako pag mga around 4 AM to 5 AM na. Yun yung pinaka-peak hours of sleep ko. Kaya, masarap. Maganda rin. Maganda din. Kasi sa ibang bansa, as you can see, ganun din. Mas malaki pa ang sweldo. Diba mas lalo, mas malaki ang sweldo. Kasi, per hour nun malaki. Yung kaibigan ko nga guys isang buwan lang na private duty nurse, nakabili siya ng Apple laptop. Sa 3 months, nakabili siya ng kotse. sa ibang bansa, Amerika yan ha. Kasi registered naman siya. Underboard, syempre yung rate mo mababa ng konti. Kaya I love nursing guys. Even it is a noble profession. Napakahirap nito guys. Dapat ready ka, dapat aware ka, dapat hands-on ka, yung focus ka sa client. Kasi 1:1 tayo dito eh. So, pag yung patient, ito yung case, dapat alam mo na yung gagawin mo. Kaya I'm very thankful na natanggap ako dito sa company na to. I'm thankful and I feel blessed kasi once na mag-get out ka sa company and you work abroad, like for example, yung ibang nurses doon, nag-work na sila abroad, pag-uwi nila din sa Philippines while waiting to go abroad again, pwedeng bumalik sa company because they are member. So, ayun, may record sila. Yun ang maganda. And
I think this company will gonna bloom. I think because of this company, others were gonna tell how will optionally determine yung dapat lang obligation ni Lord kasi ang pangalan niya Lord in Tagalog Jesus, so ang pangalan niya talaga yun. So thank you sir and ma'am, yung asawa niya, sila kasi ay mga registered nurse na nag-build ng company here in the Philippines. The two was nagtrabaho outside, kaya yung strategy nila sa sa mga nurses, sa kanilang mga members, we are not called to be an employee, we are all members. Kaya all those nurses, underboard nurses na tulad ko, nilalagay nila doon sa mga cases na dapat namin hawakan para pag kami nag-register nurse, hindi na iba sa amin. So, ang composition sa kanila is tatlo, caregiver, underboard nurse, and registered nurse. So, nasa underboard ako. So, pa nakapasa ako, ilalagay ako sa registered nurse. Yun ang maganda doon sa company, na maganda talaga yung company, guys. So, pag nakapasa sa board, mas mataas ang sweldo at talagang hands-on, guys. Talagang makakatuto ka. Tapos, meron din training sila. It's up to you, pero it's up to you kasi pag nandun na sa hands-on mo na, makakatuto ka din matututo ka din, lalo na pag ang hawak mo talaga critical, meron training na 2 days. Iti-train ka. Tapos, if you want to have a seminar or training, pwede ka naman mag-training. Marami naman nagpapatraining when it comes to procedure para ma-refresh mo yung mind mo. So, ayun. Maganda talaga yung company kasi yung style nila, American din. So, yung pagiging private duty nurse is style American setting. At, sulit naman. Kahit, kumbaga, ako nga underboard nurse, I am proud to be a nurse, and soon I am proud to become a registered nurse. Right now, I'm proud to be underboard nurse because I'm a nursing degree and I am a nursing graduate, and I am so proud to be then the same as nurse. So, nurse din ang tawag sa akin. So, yun. Ang saya ng pakiramdam na may natutunan ka. Yun ba? Yun yung feeling mo, wow, ganito pala yun. Kasi kahit pagod na pagod ka ako sa trabaho, basta may natutunan ako, nako, nakakawala ng pagod. Tapos at the same time, yung sweldo mo, sulit. At napakaganda guys. February 29, also Lilith Fear Night 1. Kaya ganyan. Lumalabas ang mga kalokohan. Kahit nananahimik isang tao, magaganon. Kasi alam mo, hindi ako magre-react. Kung over na, araw-araw nagaganon sila. Alam nyo naman, ako, ever since, nung ako yung nag-dorm dito, hindi ako ganyan. Na sa harap ng pinto, magkwentuhan na sila, alam naman nilang dinig sila. Tapos, at the same time, magpaparinig pa. What the heck? Unprofessional. Parang siguro feeling niya siya yung pinakamagaling dito sa floor. Kaya kung siya makapag-ganon na lamang as tayo ganon. Kaya mahirap na, mabuti pa na solo fight ka, tahimik ka, nag-aaral ka sa kwarto mo, focus ka lang. Kasi pag sinamahan mo ng ganyan-ganyan na may mga bad intentions, mga bad motives pa, hindi ka kapag-focus sa review. Kaya hindi ako makikipag may kaibigan ako sa dorm, pero hindi lahat guys. Bakit di naman kailangan, marami ako, pwede ko silang kaibigan as of now, I consider them as a friend, pero hindi ko siya pwede ikwento lahat ng meron ako kasi kung meron akong pagpapwentuhan nun, yun lang yung aking trusted friend. Kasi alam ko naman yung
trusted friend ko. At hindi, hindi tulad ng ganyan. Ano? So, yun. Bukas magsisimba tayo. Sana makagising ako ng maaga. Kasi last Sunday nakapagsimba ako. Kasi nung nag-duty ako guys, ang duty ko night shift, 6 p.m. to 6 a.m. Pagdating ko dito sa dorm, 7 na. 6:30 ang start ng simba. Hindi ako nakakaabot. Sayang nga. Madiretso sana ako nun sa simbahan. Kaso, pagod na din ako. Kaya, at least ngayon, wala akong duty. And I'm at rest. And nakapag-aral ako. Nagsagot ako ng mock board exam namin. At, we'll see what will gonna happen, professionally speaking. Maganda talaga na nag-practice ka din ng nursing mo. At least, thank to the company na nag-hire sa akin. Thank you, Lord. Lord, ang tawag ko sa kanya kasi, Lord, I don't want to speak anything from Him. Kasi napakabait nilang mag-asawa. Mag-recruiting friends, then magkukwentuhan sila, then focus, then magpaparin din sa tapat ng pinto ko. OMG guys, hindi ako naninira. This is what I have experienced. I have my recorded. Nilagay ko yun sa baba ng aking pinto at na-record ko sila. Kulang na lang CCTV-hin sila. Talaga, inapangalat nila, nagkakalat sila ng delinquent credit card. Kasi nga, pag halimbawa nga, inapuri ako, yun ang asabihin niya, ay, delinquent naman yan. Ay, lubog yan sa utang, credit card. Hindi naman nila alam na hindi ko ginamit. At kunti lang, and I have a certificate and I have my billing statement. Tingnan nyo. Kasi kung sila ay mabuting tao, hindi sila gaganon. Dahil tahimik lang ako dito. Hindi naman ako ganyan na pupunta sa tapat ng pinto, magpaparinig o kwentuhan, tapos sabihin ganyan, tapos sabihin feeling daw ako. Baka siya ang feeling. Guys, totoo lang, kung sino yung nagsasabi ng ganyan, siya yung feeling. At malay nyo, siya yung delinquent. Siyempre, minsan kasi psychology, when it comes to psychiatric nursing, kung sino talaga yung nagsasabi ng ganyan sa iyo, siya pala yung may problema. Siya yung delinquent. Siya yung feeling. May problema eh. Nanahimik yung tao dito eh. Kasi ako, pag ako pupunta sa kwarto ng friend ko, like dun sa baba, yung talagang kaibigan ko, hindi ako ganyan eh. Hindi ako ganyan. Kung may pinag-aralan kasi ako eh. Professionally speaking, hindi ako ganyan. I know to myself. I know who I am. Sabi nga, huwag nang patulan. Pero, I'm observing 3 days from now, ganun na ganun. Tahimik ako. Flawless. Wala akong inaano. Kaya guys, alam nyo, kapag ako, diba, nurse ako, alam nga namang i-close ko sila, ay iba yung inaaral nila. What do you expect from me? You don't have to pagpilitan sarili mo. Kasi nag-aaral ako eh. Iba yung inaaral ko, iba yung inaaral nila. Bakit? Anong problema? Baka sila may problema kaya nagkaganyan sila. Sabi niya kasi gusto niya mag-apply sa St. Luke's. Kaya pala niya ako message. So, I replied to her na mag-agency siya kasi para mahirap makapasok sa St. Luke's. Kasi they have a requirement at may standard sila. I think baka ISO ang St. Luke's tulad ng Asian Medical Center. Kasi sa Asian Medical Center, na-hired ako because of my master's degree kahit hindi ako registered nurse. Kasi sabi nila, mas kailangan nila na may masters para sa ISO nila, standardization. Kasi lahat ng employee nila
nagma-masters So, may education and scholarship sila na guaranteed for all the employees. Kaya malaki ang sweldo sa mga ganong hospital. Kasi yung kanilang mga empleyado guaranteed na dapat may master's degree even they have a license. Mas preferred nila na may master para hindi na sila mahirapan in the future on training and everything. So, ayun. So, tapos dito guys, alam niyo, ang weird talaga. Talagang may inggitera dito kasi sa totoo lang guys, tahimik ako nag-aaral dito. Tapos bigla na may nagsumasalita ng bad vibes. Tapos siguro nakita niya yung Facebook ko. Tapos pag nakita niya kaya na-hide ko, marami nagla-like, magtatawa-tawa siya na feeling niya perfect siya. Nakala niya naman pasado siya sa board exam. Pili niya siguro napakatalino niya. Kaya kung makapagsalita siya sa akin, ganun na lang. Siguro, di ko masabi, mayabang ang tingin ko sa ganun, guys. Kasi sa totoo lang, tahimik lang ako dito sa ko nag-aaral. Then, may lalapit sa aking pinto na magpaparinig ng mga kung ano-ano. Bad vibes. Nagsisimba naman sila pero wala lang. Plastic yun. Nagpaparinig talaga. Kasi kung sila ay yung professionally speaking, na may manners talaga, na good manners, tahimik lang sila. At kung focus talaga sila, tahimik sila. Kasi ganyan yung nangyari dati na maingay, hindi nakapasok. Kasi nga, nagabarkada. Maingay. Kasi, siya, bastos talaga at dinilit ko kaagad. Kasi start of the day, ang bad ng comment niya, bastos, ganito, masarap daw ako, ganon. Ang sama niya, guys, hindi magandang pakinggan. And as far as I know, lahat ng mga ka-Facebook ko ay almost mga 80% professionals. So, pag nakita nila, mga kasama ko sa work, like sa accounting, no, ako accounting. Kasi graduate din ako ng accountancy. And then, nurse. Ngayon, mga nurse ang kasama ko. So, ano iisipin nila na, bakit gano'n comment kay Erika? Diba ako din, kahit diba masya-shock na kukomentan ka ng masarap? Ano ako? Pagkain? Ay, napaka-decente ng aking damit. Nakasuot ako ng Queenie something doon. Ang weird. Siguro, nakita niya maraming likes para konti mag-like sa akin. Gusto niya sirain yung image ko. Kaya, minessage ko na kagad sa Facebook kasi he is my classmate nung elementary sa public school. And, yung lalaki na yun, bastos talaga yun. In-accept ko kasi classmate ko, pero hindi ko siya close. Hindi ko siya friendly na something na close na nakakausap na pumupunta sa bahay na nakakausap. No, he is not that of my close friend. Tapos biglang nag-comment na gano'n. Baka na-engage siya kasi maraming nag-like. Kaya ang comment niya bad. So, dinilit ko na. Then, nag-post ako sa Facebook na as if boyfriend ko siya. So, dinilit ko na. Kasi di rin magandang basahin. Kaya nilagay ko na lamang uncontacted, uncontaminated, and sterile. Kasi ang bastos niya So, naglagay ng post na lang ako ng positive vibes. Kasi, napakapangit ng kanyang mga ginagawa. Ang bastos, guys. Tapos, nag-message din sa akin yung friend ko. Akala niya, nag-work ako sa hospital. Pero, sabi ko sa kanya, hindi ako nag-work sa hospital. Yung aking client, nasa hospital.
Kaya ako yung nurse sa hospital. May pumupuntang nurse dun, pero ako yung private nurse niya. Ako yung gumagawa. Kaya, nandun ako. Na-experience ko din yung mga ginagawa ng nurse doon. Pero hindi man doon sa quarters nila. Guys, good afternoon. Tapos na lunch. So, ayun. Natapos ko ng arali yung hands out. Then, next week, start na ako ng review. I think. Mga second week. Ano ba next week? March. Pero hindi ko sure kasi ang aking pace na kinuha sa review, guys, mga ka-vloggers, ay intensive or comprehensive pace or intensive pace. Kasi yung nag-refresher na ako dati nun. So, intensive yung aking kukunin para sa mga questions. So, ayan. Pero, mag-work pa ako ngayong March. I think, mga 15 days ako mag-work pa. Kasi, hindi pa naman talaga intensive eh. Pero, mag-enroll na ako. Tapos, ano pa ba? Maganda kasi na kikita mo in application yung mga questions sa board exam. Like, nag-answer ako ng mock board exam kahapon, guys. Yung mock board exam na in-exam ko, yung patient ko ang questions. Kaya, nung tinasagutan ko yung mock board exam, ito yung case ng client ko. So, nasagutan ko lahat at do you believe, 4 lang yung mali ko. So, ayun. Kaya, this March, mag-work muna ako ng at least 15 days para kung may mahawakan akong client na case na ganito, madali ko na masagutan sa board exam. So, ano ba? Ayun, guys. Kahapon, ano ba? Yun, may nag-comment sa aking vlog. Dinilit ko na, guys, kasi ang bastos ng comment. Kasi, yung aking picture na parang queen looking doon sa profile, ay maraming nag-likes. Kasi yung actually, guys, naka-hide talaga yung mga pictures ko na maraming like. Hindi ko pinapublic. Kasi mahirap na magsalita, pero sabi na iinggit. Kasi pag nakita niya maraming likes, magko-comment siya ng bad para masira lamang yung araw ng mga nagla-like sa akin, yung mga nagko-comment. The next day. So guys, hello. Welcome to my vlog. Bye. Bye ka agad eh. So yeah, today is Thursday. So, hindi ako nag-vlog ng Monday to Wednesday kasi I am so very busy sa pag-aaral. Kasi next month, review na tayo, guys. So, lumabas ako at bumili ako ng aking mga kikitin. Like, mani, like expo, ganyan. Chichirya din. Pero, mas marami akong binili expo. So, how's my hair? So, I just put it up like a sailor. So, when I was young, my mother always do this to me. So, ganyan po, edge ng bata pa ako. Pero, I feel it right now. So, wala makapagpigil kung bagay sa'yo, bakit gawin mo. So, I think yung mga ganitong hairstyle, guys, ay bagay lang sa mga matutulis ang mukha. Like, yung baba matulis, maliit yung face na konti. Yun. Kasi pag mataba ang mukha, di siya bagay sa matabang face. So, ayan. How's look? So, sabi ko nga, papakulayan ko yung buhok ko na blonde. Sayang lang yung hair color ko. So,
may kulay din naman ang hair ko, pero hindi na. Pero, papakulayan natin to. Gusto ko, blonde na blonde talaga, like, bleach siya. Kasi, isang beses lang ako nagpa-hair color at hindi naman OA na nasira ang hair ko. Kasi, they treat my hair, kaya maganda yung pagkakulay sa akin. So, this time, magpapakulay tayo ng hair. Kasi, papatanggal din ng, ano yan, stress. If bagay naman sa'yo, why not? So, hindi naman dahil dun, diba? So, kung gusto mo yun, at para mawala yung pagod mo, bakit hindi? So, ayan, nawawala na yung peklat ko, guys. Sa face yung pinapimpulan ko. Ayan, guys. Chin. And, ito, may bago akong pimples dito. So, actually, may mga pores ako sa face. Kasi naipon lang yan. Nung high school kasi, nagka-pimples ako ng paisa-isa. Ako naman, tinitiris ko. Pero nung college ako, wala na akong pimples. Then yung iba dyan, mga paunti-unti na lang yun. Isa-isang. So, bakit daw hindi blood na blonde? Kasi mas bagay daw sa akin yung pure blonde na blonde. Yung parang bleach dati. Kasi yung hair ko dati, bleach siya. At bagay sa akin yung pagkakulay. So, ang pagkakulay sa akin ay para siyang, I don't know, kung hindi nasunod yung color kasi sabi, hindi daw pwedeng i-color. Pero doon sa isang, kung alam ko lang, meron akong salon na pinuntahan, pwede daw ikulay yung hair ko, lalagyan ng treatment. At yung hilat sa kasi ng buhok ko is makapal, hindi manipis. Kaya hindi man daw masisira yung akin. Hindi naman ganun. So, hair siyang akin. Hindi naman siya OA. So, ito ang hair ko. So, kailangan i-treat siya. So, bago ako sa province, blend natin. Sayang yung pera ko dun sa pinagpa-blendan ko. Kasi, hindi, sabi ng mother ko, bakit 1.5 yung color, pero sabi niya, nung ako nagpakulay, 1,000 lang, super sulit doon sa iba. Sabi ng mother ko, bagay sa akin yung super blend na yung parang Japanese look na pagka-blend. Kasi yung mukha ko, may matulis ang baba ko, kaya ayun. May pimples ako. Nag-aaral ako dito. Kagabi, OMG, hindi ako masyado nakatulog. I don't know why. Kung sino nag-iisip sa akin. Pero guys, actually, nag-message sa akin yung aking I'm a fan of Sir Hauser, guys. Kasi I love how he plays the two of them. Luca and Hauser played what he call cello. So he messaged me and wow, he was connecting his fans. Lahat ng fans niya, he was connecting it, and tinatanong niya ako kung taga saan ako, ganyan. So thank you sir for connecting with me. I'm a fan of yours kasi po since when I was young, since kinder, marami kami instrumental music, and those you play my favorite instrumental music. So, ayun. And, ano pa ba? Kami kasi tatlong babae. Kami 5 magkakapatid, guys. Mahilig kami sa music. Yung 2 lalaki, electric guitar and guitar. Kami yung babae na 3 na magkakapatid. Marami kaming alam na instrumental na i-play, yung mga instrument na. So, kami 3, marunong kami mag-piano. Hindi ako super galing sa piano, pero I know how to play piano. Pero yung 2 kong kapatid, super galing nila sa piano. Kasi sila yung medyo hands-on nung binili ko yung piano before. So, meron kaming piano, kaso nasira na yung key, kaya hindi namin alam kung kailan papaayos. Bibili na lang ulit.
Pag mayroon kami nakita nag-ayos, papaayos namin. Tapos, kami tatlo, marunong din kaming mag-violin. Marunong din kami mag-gitara at marunong din kami mag-electric guitar. So, dati noon, bibili sana ako ng drums. Kasi nag-iipon ako ng pambili ng drums. Hindi natuloy kasi I'm busy na sa aking pag-aaral sa nursing. So, soon, we'll see soon, makabili ako ng drums. Kasi dati noon, ang pangarap ko lang when I was a college student, kasi may guitar na ako noon, bumili ng electric guitar. Sabi ko, bibili din ako yun in the future. Tapos, nakabili ako ng electric guitar, cash siya. For girl lang yun, hindi man yung pang lalaking electric guitar. So, yan yung mga plans in my life na collectibles ko. Yung band na gamit, like electric guitars, pero hindi mga pang lalaki, pang girl-alush. Tapos, ano pa, yun na. Pero, guys, gusto kong bumili ng motor. Pero, ang gusto kong motor is basta something R3 yata yun. R3, Yamaha. Yun ang gusto kong motor na bilhin. Pero, mahal yata yun, guys. Yun ang pangarap kong motor. Pero, saka na lang yun. Yun ang pangarap kong motor. Pero, yun ay for, ano lang, style naman. For display. Pero mas maganda pa rin yung 4 wheels kasi maraming pwede sa mga So, ayan ako. So, ayun na ako nag-vlog and ito ay i-add ko dun sa mga week in my life. So, hindi na ako masyado mag-vlog masyado, guys. Sometimes siguro isang beses lang, isang linggo ako mag-a-upload, or sometimes 2 weeks isang videos, or maybe 1 month isang videos, or sa isang buwan 2 video upload ko. Yun lang kasi I'm so busy na on my studies, at yung uploading ko ng video if it is going to be updated after board exam. So yeah, kaya puro late upload na aking videos, guys. Nag-aaral ako ng coding. So, yeah. See you in any other day. Next day. So, hi guys. Good morning. Have a blessed Sunday. Thank God, nakapagsimba din ako kasi nag-duty ako. Hindi ako nakakaabot. Kasi dumadating ako 7. Nag-start na yung mass. Buti na nakapagsimba ako ngayon dito sa dorm. Grabe guys. I don't know why. Pero di ko alam kung ano yung aking nararamdaman. Guys, kasi alam niyo ba, basta hindi ko ma-explain. So, ito yung outfit ko kanina. Masyadong maiksi yung dress ko. Kaya ako nag-blazer. So, akalain mo guys, napalag-inipan ko yung, kung ma-explain guys, pero, napalag-inipan ko yung dati kong, hindi ko alam kung crush ko ito. Pero nagkataon lang naman. Pero matagal na siya. Pero actually, ka-Facebook ko siya, ka-Instagram ko siya. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, kung may feeling. Hindi naman, baka naman nag-a-assume lang ako. Kasi nung ako yung nagre-review, lagi siyang sumasabay sa akin. So, sinabayan niya ako hanggang dito sa dorm. Hindi ko ina-expect. Pero I think 3 times yun, guys. Pero baka naman sumabay lang sa akin. Pero it's last year pa, guys. Last year pa ba o last year pa? Yun. So, naku pa siya nasa board exam. At ako, hindi ako nakapasa. Tapos, di sinasabihan niya din ako pagpasok sa school. Hindi ko alam kung nagkakataon. Daang yun. Kasabay, lagi ko siyang kasabay, guys. Pagpa-uwi, then papasok. Kasi nalilit ako eh.
nalilito ako ng pasok kasi nilalakad ko yung Spanish going to review school. And then, lagi ko siyang kasabay. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Pero lagi siya nakasmile sa akin. Then, nung board exam, magkasama pa kami sa isang school. Then, magkatabi yung room. Then, nasa tabi ako na bintana. Lagi niya akong dinudungaw din ni Smile. Smile din naman ako. Lagi niya akong, tinitingnan. I don't know. Ang hirap naman mag-assume. Wala lang. Tapos, yung classmate ko, no, nakatabi ko. Di pang minsan wala akong katabi. Kasabay ko siya. Buti na lang, may tumatabi. Tapos, yung katabi ko, tinatanong niya ako kung sino yung crush ko doon sa batch na yun. Sabi ko, wala akong crush, pero deep inside, meron ako, hindi ko alam kung attracted ako doon sa ganyan. Tapos, lunch, tapos, lagi siyang, basta, di ko alam kung ako tinitingnan, baka hindi naman ako, baka assuming lang ako. Kumakain ako, tapos nagbibigay sa akin ng pagkain. Hindi ko tinanggap, hindi ko alam kung kanino galing, baka naman sa iba galing. Basta may nagbibigay sa akin pagkain, hindi ko tinanggap kasi may pagkain naman ako. Yung katabi ko nga, tinatanong ko, sino pang crush mo dito? Sabi ko, wala akong crush. Tapos sinabi niya, crush niya yung lalaki niya. Tapos napilit niya ako maigi, wala kang crush dito? As in, wala kang crush? Tapos hindi ko alam, hindi ko ma-express yung sabihin ko kasi bata yung crush ko. Kung halimbawa, crush ko or what. Then, nung pag-break time, nandun sila, may mga barkada siya, Hindi bumili ako, grabe. Nasa tabi ko pala siya. Nakatingin sa akin. As in, matangkad siya sa akin. Tapos, pag ganun ko, ako sa dibdib niya. Then, nandun pala siya sa tabi ko. Then, nakasmile siya sa akin. Hindi ko, ewan ko, mahirap na kasi bata yun, guys. Ayun, then, pag umuwi ako, lagi ko nakikita yung coach niya dito sa pay ko. Yun. Then, nung nanalo siya sa pageant ng time na yun, nakatingin din siya sa akin. Pero nakatingin na ako, nahirap na kasing mag-entertain ng feelings na mag-a-assume ka. Kaya, hold on ako. Tapos, ayun lang, napanag-inipan ko siya. Yun. So, wala na siya dito sa Philippines, nasa ibang bansa na siya. How sad. Wala na. Hindi ko alam ako. Hirap mag-assume, guys. Pero I have a feelings attract to him. Tapos ka-Instagram ko, hindi siya nag-update ng Instagram. Kunti lang post niya. Pero nung December, nandito siya sa Philippines. Maybe for sure nasa America na siya. Tapos that time, may nanliligaw sa akin na foreigner na kapangalan din niya, guys. Kasi, hindi ko maintindihan. Pero matagal na yung nanliligaw sa akin. Kaya, hindi ko alam ha. Pero sa kapangalan kasi niya. When I was 26 years old, nanliligaw na yung foreigner sa akin na yun. Pero nung bata siya, medyo kahawig kasi niya konti. Kaya, ayun. So, ayun. Pero hindi naman naging kami ng foreigner. Naligaw lang siya sa atin. Kasi yung foreigner na yun, gusto niya is magkasama. Magkasama sila malayo ako. Kaya, let it go, let it go. Diba ka? So, ayun. Every time nasasabihin ko yung pangalan nun,
bumili ako ng pagkain ko sa Goldilocks. Nakalimutan ko yung aking Goldie card. Parang lagay ko ng points. So, binili ko laing. Ang laing ba? Pork, tapos yung halab. Bread. Bakit ko kaya siya napanag-inipan? Tapos may feelings ka dun sa iba. Mahirap naman na tumanggap ka ng maniligaw tapos yung feelings mo dun sa iba hindi pa na mawala. Like yun nga, I'm attracted with other na may naniligaw sa iyo. Hindi mo ma-explain ba? May nanligaw sa akin, pero wala akong feelings eh. Alam, pilitin ko yung sarili ko. Di ba ga? Yung feelings ko nandoon sa guy na yun. Pero wala na siya dito. At wala namang ano sa amin. Wala lang, parang wala lang. Wala naman, parang ano lang yun siguro ba? Nagkataon lang. Actually, yung maliligaw sa'yo, gwapo din siya. Super gwapo mukha this time. Pero, kahit anong gawin mo, pag wala kang feelings talaga, parang na ano ka, ang tawag doon, nadadaog ka ba o parang masakit sa pakiramdam. Pero yung aking feelings nasa ibang lalaki kasi gwapo din yung lalaki ko. Gwapo din itong isa nanliligaw sa akin. Para sila gwapo. Pero wala akong magwapo yung feelings ko nandoon sa iba. Diba? So, mamaya, gagawa ko mamaya ng cover naman mamaya. Mag-play ako ng gitara. Medyo nawala na yung peklat ko dito, guys. Kasi pinapaputi ko to eh. To. Tapos may bago akong pimples dito. Oh my God. And medyo tumaba-taba yung aking, hindi ko alam kung crush yung may tuturi. Yung tumaba siya. Ay, ayun. Kasi dati naman talaga actually mataba siya na nag-gym lang. Gumanda yung katawan yung fairness. So, meanwhile, another uniform. Open natin. Thank you sa company.
pa lang ang aking uniform na ganito. Saka na ako order ulit pag registered nurse na ako, pag nakuha ko ng license. So guys, nanood ako ng Make It With You sa YouTube kasi walang signal dito sa dorm. At feel ko guys yung no explanation. Talaga. I feel na-feel ko yung moments na yun, yung season na yun, yung walang explanation, iniwan siya ni Gabriel. My God! Bakit Gabriel ang pangalan niya? Pinagtan ko na tuloy yung aking pangalan sa Isolde Gabriel. Gabriel kasi isa pong Facebook Isolde Gabriel. Pinagtan ko na. Nilagay ko ng Isolde vlog. Binalik ko na. Yan ang favorite name ko na lalaki. Sa lalaki. Kasi ang Gabriel is a boy. Kabingin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masyadong nakatulog. Ay, super laki ng uniform ko. Ayan. Super laki. Dress ko na siya. Half legs ko na. So, ayan. Sobrang laki. Parang dress ko na mini skirt. Yung medyo. So, guys. Sobrang laki ng uniform ko. Hanggang tuhod ko na yung blouse. And super luwag ng aking pants. Next day. Thank you po sa mga viewers ko, watchers ko ng podcast ko na What is HIV. Umabot na siya sa 300 plus. I think 350 something. Last week, 200 plus lang siya. Pero ngayon, 300 plus. So, thank you so much po sa nag-video doon. At I hope nakakuha kayo ng information, knowledge when it comes to HIV. At kung paano siya ma-transfer or if you have an HIV and nabuntis kayo, nandun na po lahat ng idea at information. So, yeah, I am going to upload again another podcast which is dengue. So, since wala pang signal dito sa dorm at I'm using lang naman ng pocket wifi, it's so bagal. So, ano na ba yung na-upload ko last week? Oh, missile. So, nakapag-upload ako ng missile. Hindi ko po alam kung yan. I think, konti pa lang ang viewer nun. Kasi hindi na masyado siya sikat na sakit. Ano pa ba? Yung sa mga podcast ko, ang top 1 ko sa top viewers ay What is HIV? Second is coronavirus. Ano pa ba? Meron pa akong drug abuse. Ano pa ba? Ang aking nagawa. Marami na akong nagawa. I think 4 podcast or 5 podcast na siya. So, I know makakatulong to sa mga nagre-review na nurse na tulad ko and also sa community na walang alam about sa sakit na aking pinapodcast. And I hope mag-watch kayo ng vlog ko and I hope nakatulong din ako sa mga taong kulang sa information. So, this is a sort of health teaching to the community itself. So, hindi po ito sort of posting the knowledge, posting what may pinag-aralan. This is a sort of helping others. So, through the podcast I made. So, yeah, thank you so much. Please subscribe on my vlog and huwag niyo po kakalimutang mag-thumbs up or comment below sa mga gusto niyong i-request na disease na i-inform ko or i-discuss ko sa
lahat na aking makakaya sa lahat ng information na alam ko para maituro sa inyo as a nurse, as a registered nurse in the future. I hope I can help others. So yeah, see you in any other day. Ba yung pangalan ng patient ko? So ito yung mga daily tasks. Kita ko na ito. Marami akong client ngayon kasi pero marami kumbaga nakatatlong client, tatlong patient akong nahawakan, isa 1 day, yung isa 1 week and 3 days, isa I think it's 8 days na diretsong walang off. So sinulat ko yung mga daily routine ko sa kanya. Ayan, may mga kasi Chinese sa akin patient, so medyo mahigpit, stricto. So, may mga souvenirs ako na yan. Naligat ko na. Then yung daily pang night shift ako. So, ayan. So, meron ako dito monitoring ng sleep, study, and YouTube. So, I try to manage how I use my time when it comes to sleeping hours and YouTube hours. Kasi mahirap magkakaroon may mga kahalan. So, pero much better na gamitan mo ng music. So, ayun. So, again, ang uploading ko right now, 2020 ng YouTube is once a week lang, guys. Once a week lang ang vlog ko. Kasi I'm busy on my work and study. So, ayan. So, yung picture ng patient ko, sabi ko na picture ko yung isang patient ko. Na meron akong picture sa akin para sa so, malapit na matapos ang February and March na publication leave na ako by publication leave ako by last week of March. Then April, every weekends na ang aking work. Then April, sulit na vacation leave. Hindi naman ako mag-work for 1 month and 10 days. Kasi I am going to focus on my review. So, yeah. So hard. So, yun ang life ko. As, this is my life. And, hindi naman tayo pare-parehas na naging buhay. Iba nga. So, yun. So, number of hours of sleep in a month, in a day, sleepers, ito yung 2018 ang graduate ako. Hindi ko pa ito na-upload yung 2018 na ulit 2019 kasi hindi ko pa nalalagay. Ano na pala? So, alam ko hindi ko pa nalalagay pictures ko nung graduate ako. So, tapos na pala, nalagay ko na yung pictures ko. Yung graduate ako. So, ito yung graduate ako. Clinical graduation and yung pinaka-graduation din namin. So, ilagay ko na para akala ko hindi pa tapos. So, nandito sa 2018 journal, dalawang volume siya. So, nandito yung life ko as a student, or how I struggle, yung mga naaral ko, nandito nakasulat lahat. So, ito yung reviewin na ako. Reviewin na journal ko. Ito yung naka-upload na sa
yung mga ginagawa ko in 2020. Na-expose ko na to sa Miss Yard. Mrs. Soto. So, January. Marami ko nang ginagawa kasi pag private duty nurse ka, UBN, tulad ko, you are focused on your patient. So, 1:1 kayo. So, gumagawa talaga ako ng client daily routine. Like, for example, morning shift ka. So, 12 hours morning shift. Sa gabi, night shift, 12 hours ka din. So, meron ako dito time. Yan yung mga ginagawa ko daily routine para hindi ko pa na-upload yung journal ko sa Messenger. Pero isa na-upload ko. So, ito yung mga journal ko. May isa pa ako pala, 2015. Simula ito na nag-dorm ako dito. Nung bumalik ako sa Immaculate, kasi 2003, dito na ako. Then, umalis ako 2007. Then, bumalik ko 2015. So, doon ko na lang sinimulan yung aking journal. This is for my year 2015 master's ko na journal at yung kalahati in 3 months at in 2 months ay sa nursing. Tapos, ito yung 2016 na journal ko na bumalik na ako sa nursing. So, ikaw muna ito bubuklatin kasi may masters ko to. So, for my own purpose, hindi ko ito ipapakita. Pero soon, papakita ko din yun. So, ito yung 2016 ko na journal. So, ayan, mas school. Yung mga pictures ko na events sa school. Ayan. Hindi ko pa ito ina-upload sa Miss Yard kasi super busy ko. Guys. So, yan yung mga 2015, 16 na events sa dorm, Christmas party, nung wala ako sa student pa. Doon sa school, nag-starting, so ito. So, hindi ko pa siya ina-upload. Kasi super busy ko. 2017, kasi taon-taon may isa kang film. So, 2017, ayan, 2017. So, ito yung mga pictures ko sa school. Tapos naman na yan. Nandito yung mga permit ko, mga grades ko, mga pinag-aaral. So, ayan. Styling journal. So, matagal na siya. Expose ko na rin yun kasi tapos naman na yung 2017 pa yun. So, yung 2017 ko, 4 na folio. Next day. You can see, as per record, makikita nyo guys, may credit card ako, isang beses ko lang ginamit. Ang weird, diba? Kasi ayoko ng utang. Then, may credit card ako, 8 months lang, 6 months, di ko na yung ginamit. Pero nagbayad naman ako. Yun nga lang, may tira-tira like 120, like ganon, 1, 2, ano pa ba? 3,000, gano'n. Pero nabayaran ko na, wala na akong problema. Kaya hindi naman ako, yung tulad na napanood nyo na Swipeaholic. Kasi pag bumibili ako, cash talaga ako. Kasi natatakot ako lumubog sa utang. Natatakot ako mangutang. So, yun. Kunin natin yung baunan ko. And, yeah. Sa dorm. At, napa-repair ko na yung sa aking damit na good pinlaki na, scrub suit. Kasi American size sila. Yan.
na-repair ko na at meron na ding tatak ng pangalan ko para hindi mapagkamala na kung ano-ano. Pag napasa tayo, lalagyan natin sa baba ng register nurse and then sa likod nurse. So, ayun. Ang pagod. Pero papalagyan ko na to ng pangalang nurse sa likod. So, ang pagod guys. Super layo na. Nakalimutan ko yung aking lunch. So, alam gastos talaga pag umaalis, din ako alis. Ayoko nang gastusin yung pera ko. Hindi na ako alis. Ngayon, hindi na ako alis. Pupunta lang ako kapag tatak at saka repair. Yun lang ang alisan ko. So, di na ako alis. Ayoko na umalis. Ayoko na bawasan yung pera ko. Ganun guys, kapag ikinag-work, parang ayaw mong gastusin yung pera. Ganun ang pakiramdam mo nang nagbo-work eh. Ayaw mong gastusin ng pera mo. Kaya bate, ayaw kong umutang. Ganun. Gusto ko cash. Kasi alam nyo guys, nung ako'y nagka-credit card noon, hindi naman talaga dapat ko yun in-accept. Kasi sobrang dami pa naman nung nagdatingan. Eh syempre, na-curious lang ako. Pero hindi ko naman siya ginamit guys. Alam nyo naman ako, ayoko ng utang. Hindi talaga ako pala utang na tao na yung tipong pupunta sa SM credit card. May pera naman akong sweldo. So, trinay ko lang yun. Tapos hindi ko na yung ginamit. As you can see sa record ko, wala akong masyadong gamit doon. Nagbabayad ka agad ako pag ako'y gumamit ng credit card. Kaya, hindi masyado swipe yun. Hindi ko masyadong ginamit yun. Kaya nabayaran ko din yun. Kaya, you know, mahirap kasi na may credit card. Parang there is a temptation na you're going to gastos again and again. Next day. ay depends on how you do sin in everything. So, kapag marami kang sin, pamakan na. At hindi kung tama naman is mukhang bata, you're healthy, your soul is healthy. So, that's all for today and see you
it is not enough kung makikita ka nila. So, ibigin. So, let guys do the rest. Kung baga naman, ikaw ay sinasabutan ng iba. Meron naman makatingin yung si Lord. Tingnan mo. Makakalimutan yung kasalanan nila sa Lord. Pero yung kasalanan nila sa taas. Tulog naman. Buti na lang guys. Meron na akong experience na job experience. Sabi nga, merong nakakapasa sa work. Pero hindi magaling sa tatay na hindi siya magaling sa work. Dahil may extension siya, hindi siya magaling sa trabaho sa nurse. Resultado, maswerte lang ako kasi nag-work ako as nurse as dating travel. I am thankful na nakapag-work ako sa pinaka-achievement ko this year. Wi-Fi doon. So, doon naman sa work ko, baka naman mag-order ng cellphone. Dito sa doon naman, nakapag-ano ko music lang naman. Pero nagbibideo ako. Kasi sa Facebook na ako at yung pala sa akin pa-office na meron daw tayo dito na 5,000 lang pero walang food. Single 5,000, walang food. Sabi sa maganda dun daw guys. So, another watch. Thank you for subscribing my vlog. As of now, I have 43 subscribers. Thank you. So, thank you sa aking mga kamag-anak sa States, sa US, sa mga SOTA, hello there, sa mga kailangan ko sa father side, sa pag-gusto ng Super pagod din. So, ngayon lang ako magre-relax sa 8 days kong paghahanap buhay. Mas private cleaners. Kahit bawal gawan tayo sa monitoring.
ay sodium ascorbate batteries. Vitamin C. Excited na ako Next day. natutuloy na yung ganun. Huwag kang magsasabi ng halimbawa bukas ganyan, next month ganito, gano'n. Wala. Huwag kang mag-assure na gawin mo yung ganito. Basta i-plug mo na lang pag simula ng ginagawa, guys. Kaya ako nga, hindi naman sa pagyayabang, hindi ako mayabang na tao, guys. I just want to inspire. Hindi naman kasi talaga ako super yaman para hindi ako hindi ako mayaman na yung para maging untouchable sa iba. Kasi ako yung nagsimula sa mahirap. Sa hirap din lang ako nagsimula. Kami yung pamilya namin. Kaya wala akong tatago sa iba. I'm just telling you the truth. Hindi ako mahihiya. Medyo nawala na yung aking peklat. May peklat kasi ako. So, ayun. Namatay ang cellphone ko. Kasi 3 minutes record lang to eh. Kada vlog din. Combine ko na lang siya. Yung nakita nyo doon sa aming kitchen na sliding door, ako yung nagpagawa nun para magkaroon ng magandang medyo classy dating ng kitchen namin sa bahay. Yun i-extend pa konti doon. I-extend pa siya para medyo lumaki yung aming kitchen. Kasi kung nakita nyo talaga yung aming dirty kitchen, maliit lang. Parang nasisikipan ako. Nahirapan kami pag kami nagluluto. Tapos madumi pag halimbawa kami nagpupuga, so kailangan i-separate. Dapat separate yung dirty kitchen para malinis. Yun yung project ko ngayon. Para sa butihin kong ina. Pero pinaganda ko na yun sa dining hall namin. Nagmukha siyang classy, gawa ng sliding door na pinalagay ko. Dati pa nga, lalagyan ko sana ng sliding door na malaki dun sa living room. Kaso, priority namin yung kisame ng bahay namin. So, tumulong yung pera na naipon ko, tinulong ko sa mother ko para mapalagyan ng kisame yung bahay namin. Yun, may kisame siya. Bago na yung kisame namin. Wala pa lang siyang pintura yung kisame. Pero pagdating ko lang, pipinturahan namin yun at saka yung labas para magmukhang bahay talaga naman. Masasabi, abang ganda naman. Kahit pa paano. Ayaw kasing papinturahan ni mother eh. Ayaw kasi niyang makita yung bahay na. Pero pipinturahan namin, kami magpipintura. Pagdating ko, bibili ako ng pintura sa labas ng bahay namin. Kasi yung bahay namin sa loob lang may pintura. Ayan. Guys, hindi ito pagyayabang ha. I just showing how I struggle, guys. How I struggle in my vlog. And I hope maka-inspire din ako ng iba. You know, experiencing like me. You know, panganay. At hindi naman kami mayaman na. Hindi kami wala dito. Kundi kami mag-work. Ganun kami. Hindi kami pinanganak na mayaman. Guys,
Meron pala doon patahian ng damit ng uniform. Tingnan natin ako. Pagbalik ko na lang. Kasi paparepair ko yung aking isang scrub suit. Isang araw lang naman daw yun kasi malaki lang gilid lang naman ang babawasan. Papalagyan ko siya ng shake. Kasi, totoo lang, parang nanay ako. Ang laki-laki sa akin. Kaya papabawasan ko yan. Papatakan ko syempre ng pangalan kasi mahirap ng pagkamalan. Ayan, may pangalan ako. With ID. Sige, alam nyo naman. Kaya pasensya na kayo kung bakit ganito ako sa pagdating sa ganyan. Kasi may nanggamit sa akin. So, ayun, nag-guide ako ng juice ko and iti-text ko na to sa aking boss. Ang bukas. Mga ano naman ako. Yun guys, yun ang buhay ko as private duty nurse UBM. At the same time, reviewing. Pero focus na ako next month. April. Mag-vacation leave muna ako for education purposes and reason. And then balik ako ng work by June. So guys, pala nga may nag-email sa akin at tinahire ako na sa ibang bansa na nurse. Kaso nga, hindi pa nga ako registered nurse. Pati hindi ko pa na-enjoy na mag-work dito sa Philippines. Pero at least now, nag-work na ako at the same time. May nag-hire sa akin guys. So, pag na-account ko yun, doon ako, baka doon ako mag-masters ng, no masters, doctoral ako. So, nag-ipon ako, kailangan ko makaipon ng, meron na akong pamili ng, nakapag-ipon na ako for hollow blocks, and by, yero, then, tantambak, kasi, lagyan ko talaga extension ng aming kitchen. As you can see sa vlog ko, guys, napakaliit ng aming, dirty kitchen. Then, yung aming CR, malaki. Parang hindi matching. So, yung CR, bubutasan sa kwarto ko, magiging CR sa kwarto ko. Then, yung kabiak, magiging yeah, guys, nandito na ako sa dorm. At yun, napalagyan ko na ng pangalan ang aking scrub suit. Dalawa na lang ang aking papalagyan. Baka bukas or next. Kasi bukas may lakad ako. Para makilanlan eh. Hirap ng pagkamalan. So, nilagyan ko na ng pangalan. Ayan. So, kulang na lang registered nurse. Lalagay natin sa baba yan pag sa June. Let's claim it now. So, ayan. Ma-clear na. So, tired. Bili ako ng saging. Although marami pa akong pagkain dito sa kwarto ko. Hindi ko na maubos-ubos yung iba. Kasi sobrang busy ko sa trabaho. Kasi ito na kakainin ko ang sira kasi. Goldilocks kong binili. My favorite muffin. Wala kasi ako nakitang chocolate muffin. Ubus na sa Goldilocks. So, sabi ng mother ko, wag ko na daw na ipadala yung pera para sa kanya kasi para sa project ko daw. Kasi meron daw siyang pera galing sa bunso. Hindi mo not sa bunso.
Although nabibigay na yung bunso ko sa mother ko, dun sa pang-apat kong kapatid na freelancer ng web designer siya. Well, film maker, editor sa ibang bansa. Yun ang kanyang, part-time job. At yung akin naman, ay sa March na para hindi daw baka magastos lang. Ayan, ipon ko na lang siya kasi may project ako this March sa amin, extension ng kitchen. Kasi para sa mother ko, alam naman yung mother ko, mahilig yung magluto. Like bake, cake, like mga merienda. Ako din, merienda ang hilig ko. So, ayun, papaturo pa nga ako doon ng puto cake at saka cookies. So, yun. Extension ng kitchen para yung kwarto ko ma-move, magkaroon ng mini. Next day. Okay, maluwag siya sa akin. Pero okay lang, paparefer na lang natin siya. Yung blue, medyo maluwag sa akin, pero okay lang. Maginhawa. So, ayan. So, medium lang size natin doon. Paparefer natin dalawang scrub suit. Top lang naman. Kasi maginhawa pa maluwag ang pants. So, yun. Yeah. See you later, guys. So, yun, guys. Yeah. So, ayan, kain muna ako. Matamis kaya ito, bawal sa akin sugar, tayo. Saging kasi wala na akong saging, apples and pongka na lang ako. Tingnan natin ang weight ko mamaya, pero dapat mag-weight ka early in the morning, so bukas na lang ako mag-weight. Tingnan natin kung I'll lose weight. So yeah, eto na. Ang ganda ng pink. Actually, bibili pala ako ng pink. Yung medyo mahal kasi yung ganito parang siya madali, tawag dito? Manipis. Parang easy to dry. Pero mas maganda isang tela talaga. Yung medyo mahal. Doon sa isang supplier ko. Pero maganda siya. Practicality ito. Kaya bumili ako nito pang halili ko doon sa dalawa ko. Since yun ay paparefer ko yung pang itaas. Medyo super laki talaga. Parang American size niya. At siya, super laki. Para akong nanay doon. So, ayusin natin ang uniform natin. Dalaga pa naman tayo. Hindi naman tayo lusyang na mataba. Na parang tayo may anak na. Hindi naman tayo ganun. So, yeah. See you later. Para maganda naman ang ating damit, guys. Tahan pala natin to dito ng name ko dito. Tsaka pag tayo may RN na, malaking RN. Char! So, yan. Bye. So, yeah. Pupunta ako sa bank. Naliligo muna ako. Buti na lang off ko ngayon. Magpapayad ako ng juice. Padalaki yung mother ko ng pera kahit konti. Kasi syempre guys, ito kaya nga ako nag-work para kahit paano matulungan ko yung mother ko. Pag nasa-short siya, syempre ako
ako din para matulungan ko sarili ko. Hindi lang sa pera, kundi yung practical nursing application. At dumating na ang order kong scrub suit, guys. Kasi yung nakita nyo dati, ang scrub suit kong binili, yung pong scrub suit ko ay binili ko sa sweldo ko yun. Tsaka sapatos ko, lahat ng ginagamit ko na ngayon sa pag-duty, yun. From my sweldo na yan, guys. Ito yung from my sweldo din siya. Open natin scrub suit na. Mahal kasi ang scrub suit, guys, eh. Kapag ang binili ko naman yung mura na scrub suit, madaling masira. So, bumili ako na dalawang scrub suit, guys. Try it. I will try it on. So, thank you sa supplier. For receipt. Yes. So, I think this is manipis lang. Yung aking scrub suit na dalawa ay makapal. Pero, try ko nga kasi ito. Oh, hindi rin. Ganun pala. Easy to wash lang to. So, ito yung scrub suit ko. Manipis siya. Manipis siya. Yung aking scrub suit kasi, na nakikita nyo, mahal yan kasi. Rakol Santera nun. Ah, ito yung malaki pala. Ang large. Tama mo rin talaga. Paparepair ko na lang yung large. Tapos, malaki pa rin ang medium. Kasi yung uniform ko, guys, na nakita nyo gray, medium size yun. Malaki sa akin yung top. Paparepair natin yun, guys. Kasi nagmumukha akong nanay sa itsura nun. So, medium talaga ako, guys. Ito. Malaki pa rin ang medium. So, I will try it on first. Medium siya. At super laki nito sa akin. Nag-stop ang camera ko. As private duty nurse, nakafocus ka sa patient mo. So, it is really hard to work as a nurse. As a private duty nurse kasi nakafocus ka sa kanya, ikaw lang. Like, dun sa isa, dalawa kami, isang registered nurse at isang unboard nurse. Like me, unboard nurse ako, private duty nurse. Yun, medyo lessen, pero nakakapagod kasi walang tulugan, guys, doon sa kabila. Then, sa one-on-one naman, ayun, medyo ano lang, okay lang naman. Ako kasi yung first nurse niya. So, that's all. Ano naman sabi ko. And thank you so much kasi I have already an experience. At yung mga napag-aralan ko as nursing, na-apply ko pagdating dun sa status ko na UBN. Yun ang magandang makuha na work. At ayun, na-apply ko naman siya. It is a practical, what do you call it? Practical nursing. Because involved with clinical procedures, clinical na ginagawa mo sa hospital, then as well. Pero sa hospital kasi, mas maraming patient. Marami, pag-minsan, hindi rin naman, kapag private hospital, magkakaiba kasi, guys, private nursing. Kapag private nursing kasi, guys, ang alam ko, isa lang nurse sa lahat ng patient. Pero pag, halimbawa yung natural, like public, nasa, not public, kasi pag sinabi natin public, it involves private and local, dalawa yun. Kapag public po, ibig sabihin, pwede ka sa local government and private. Kasi, yung dalawa na yun, tawag doon, public na yun. Hindi lang po ang public involved local government. I am just, clarifying it. So, pag private duty nurse, focus ka, 1-on-1. 1:1. So,
kahit natulog ka, parang half sleep ka lang, alam mo yung ginagawa pa rin. Hi guys! Good afternoon. So, kagising ko lang at nagpa-pack na lang ako kasi tutulog pa ako. And off ko ngayon. Thank God! Nag-off din ako. Off ko mga Beshi Wabs. Hello there. Hello sa auntie ko sa Ireland. Hello pong auntie there. Auntie Raquel, hello. And hi po sa mga kamag-anakan ko sa Amerika, sa mga Sosa dyan, at sa mga viewers ko from India. Thank you so much for watching me, even if this is boring. Well, I'm just sharing my life again and again. This is not to boast or anything. I'm just vlogging my life, my struggle on how I passed the board exam, or how I review, or how I work as private duty nurse UBN while on my review. So it is really hard, guys, na mag-aral while you are working. So ang aking schedule will be on March. Until March lang ang aking working. Kasi by April until June, serious na ako. Focus na ako sa review ko sa board exam. So, yeah. So, kain muna tayo. Bumili muna ako ng prutas po. Pakwan. Tapos, di ko nakain yung pagkain ko kagabi. Sayang, hindi na sana ako nagpak. Sira lang siya. Pero, bawal sa akin to kasi may mushroom ito eh. Kami pa lang eh. Bawal sa akin to. So, ito na lang kakainin ko. Adobo. So, yeah! I am so tired kasi I believe 4 days akong night shift. 2 days hospital. 3 days in the hospital. No. 2 days sa bahay nila, 2 days sa hospital. And 5 days pala ang aking night shift. Can you imagine that? 5 days ang night shift ko, 2 days ang morning shift ko sa house nila. Isang sa bahay.